Bare month na! Magkano na nga ba ngayon ang mga Kawasaki motorcycle ngayong buwan ng October 2024? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Pasok po natin dito sa kanilang pintuan, makikita na po natin agad dito yung kanilang Kawasaki Bajaj Cruiser RS200. Napaka-porma po nitong semi-big bike na motorcycle na to. Tignan natin ito pong kanyang front face cover. Wow, para po siyang owl design na parang nagkaroon po siya ng robotic effect. Nandirito naman po itong kanyang mga turn signals, nakapop up po yan. At meron po siya ritong split na daytime running light na parang nagsisilbing kanyang mga kilay dito po sa kanyang headlight na nagsisilbing kanyang mga mata. At mayroon naman po itong smoke type na visor dito sa gitna. At equipped naman po ito ng traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. Mayroon na din po siya ritong additional na light reflectors. At ang kanya pong braking system ay mayroon na pong ABS or yung anti-lock braking system. Na yan po yung nagbibigay ng pinaka-safe or pinaka-smooth na braking power. Naka-single rotor disc brake dito sa harapan. Mayroon naman po itong 2-pot caliper na Vibray na matte black color. Silipin naman po natin itong kanyang meter panel display. Combination po ito ng digital at analog. Mayroon pong 2 button selector dito. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. Naka-naked handlebar. At napaka-brusko po nitong kanyang timeless na fuel tank. Ang ganda rin po nitong kanyang upuan. Malambot, mas mataas po yung kanyang passenger seat. At dito man po sa likuran, napaka-porma po nitong kanyang tail light, no? Kasi wala po siya rito bandang gitna. Nandirito po siya mismo sa kanyang parang rear fender. At nandirito din po nakaposisyon ito pong kanyang mga turn signals. Dito naman po sa ibaba, ito po ay equipped with single monoshock absorber. Red color naman po yung coil spring na ginamit nila rito. At parang nagkaroon ata ng canister dito. Adjustable. Oo, adjustable po siya. Yun ang kagandahan niyan dahil pwede po natin siyang i-adjust. Depende po sa road condition. Meron na din po pala itong built-in na tire hugger at meron din po siyang rear fender. Silipin naman natin itong kanyang braking system sa likod. Naka-single rotor disc brake din po ito at mayroon din po itong single pot caliper na matte black na Vibray. At ang presyo po ng kanilang Kawasaki Bajaj Cruiser RS200 ay nagkakahalaga po ito ng 151,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang mag-down payment ng 18,800 pesos. Magkakaroon ka na po nitong napakagandang sports bike nila na to. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj Pulsar N250. Ito po yung pinaka-newest version. Alam ko 2024 to. Tignan natin ito pong kanyang facial design. Wow, napaka-astig, no? Very sporty looks po yung kanyang dating. At gumagamit naman po ito ng projector light para sa kanyang main headlight. At mayroon na rin po siyang split na daytime running light dito sa bandang itaas. Dito po located ito pong kanyang mga turn signals na naka-pop up. At ito po ay equipped with traditional telescopic fork dito po sa harapan. Mayroon na din po siyang integrated na light reflectors. The same lang din po dun sa kabila. Naka-single rotor disc brake along with 2-pot caliper dito po sa kanyang front braking system. At ito pong kanyang meter panel display is combination po siya ng analog at saka digital. Naka-mechanical key ang kanyang ignition, naka-naked handlebar at napakaganda at napaka-porma din po nitong kanyang fuel tank. Ang ganda rin po nitong kanyang upuan, nagkaroon ng partition sa gitna, mas mataas po yung ating passenger seat. Very unique naman po yung pagkakadesign nitong kanyang tail light. Dito po located itong kanyang mga turn signals at pag ating sinilip, mayroon din po siyang integrated na plate light dito sa likod. At naka-monoshock absorber naman po siya para po sa kanyang rear suspension. Adjustable naman po siya. Meron na din po siyang built-in na tire hugger. At napaka-porma na din po nito pong kanyang stock na rear fender. Ang classic yung kanyang dating. At ito naman po ay naka-single rotor disc brake along with single pot caliper para po sa kanyang rear braking system. At ang ganda po pala nitong kanyang stock pipe. Nagkaroon po ito ng dual exhaust. At ang presyo po ng Kawasaki Bajaj Pulsar N250 ay nagkakahalaga po ito ng 163,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 31,800 pesos.
Mapunta naman po tayo rito sa kabila. Nandirito naman po yung kanilang Kawasaki Bajaj Roser NS125. Napaka-porma din po ng motorsiklo na ito. Ito pong kanyang headlight dito sa harap is naka-pointed po yung pagkaka-design. Naka-emboss tong part na to. Dito natin makikita ito pong kanyang headlight. May additional lights po siya rito sa gilid. At dito naman po nakaposisyon sa bandang itaas itong kanyang mga turn signals. At ito naman po ay gumagamit ng traditional telescopic fork dito sa harapan. Naka-single rotor disc brake with 2-pot caliper na gold color. Silipin naman po natin itong kanyang meter panel display. Combination po ito ng analog at saka digital. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at naka-naked handlebar. Ito naman pong kanyang fuel tank. Wow, ang ganda rin ng pagkaka-design, no? At may nakalagay naman po rito na 3D emblem na Roser. At ang ganda rin po pala ng dating nitong kanyang upuan, no? Nagkaroon din po siya ng partition. The same lang din po yung pagkaka-design dun po sa mga semi-big bike na kanyang mga big brother. May nakalagay naman po rito na NS125 na decal. Very pointed din po yung pagkaka-design nito pong kanyang tail light. At separated po itong kanyang mga turn signals. At nandirito naman po sa bandang gitna itong kanyang plate light. At napansin ko lang po, napakaganda po pala nitong ginamit nila rito na rear shock absorber. Naka dual shock po ito, pero ang kagandahan yan is adjustable. And then napaka-forma talaga, nakalagay rito endurance. At nakakapagbigay po yan ng magandang bouncing performance. Ang ganda rin po pala, no, pahaba po itong kanyang stock pipe at meron naman po itong single exhaust. Ang kanya naman pong braking system dito sa likuran, ito po ay gumagamit ng mechanical drilling, trailing or drum brake. Mayroon na din po itong built-in na tire hugger at ang ganda rin po nitong kanyang rear fender, no, pang classic yung kanyang dating. At ito po palang kanilang Kawasaki Bajaj Roser NS125 ay naka dual start. Mayroon po itong kick starter at mayroon pa po itong electric starter. At ito po ay naka fuel injection, kaya asahan po natin na matipid po siya sa pagkonsumo ng gasolina. At ang presyo po pala nito pong kanilang Kawasaki Bajaj Roser NS125 ay nagkakahalaga po ito ng 84,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 6,300 pesos. At kung mahilig naman kayong mag-adventure or mag-off-road, ito pong motorcycle na ito ang bagay para sa inyo. Ito po yung kanilang Kawasaki KLX 150. Wow, napakabangis nito pong kanilang motorcycle na to. Dito pa lang sa harapan, very attractive na po yung dating nito pong kanyang front na inverted telescopic fork. Kaya asahan natin pang long endurance talaga yan, pang motocross. Ito naman pong kanyang disc brake dito sa harapan is flower design along with 2-pot caliper. Naka-rim po ito and then naka-dual purpose pattern tires itong kanyang mga gulong. Ang ganda rin po ng dating nitong kanyang headlight dito po sa harapan. LED na po yung kanyang ginagamit at bilugan naman po itong kanyang mga turn signals. Silipin naman po natin itong kanyang meter panel display. Wow! Impressive. Digital po yung kanyang ginagamit. Unlike others na naka-analog lang po siya. Naka-mechanical key ang kanyang ignition. Naka-naked handlebar. At maliit lang po. Ito pong pagkakadesign nitong kanyang fuel tank. Nandirito po siya sa middle, black color, tapos nagkaroon po siya rito ng cover na cyan color. Ang ganda po nitong kanyang decals, no, orange, white, black, tas cyan color. At may nakalagay naman po rito na 150. At napansin ko lang po, napakahaba po nitong kanyang upuan na slim type, two-tone color combination. Napakahaba rin po nitong extension na to ng kanyang fender. At sa dulo nandirito po yung kanyang brake light. Bilugan din po itong kanyang mga turn signals. At dito po sa bandang gitna, pag ating sinilip, nandirito po yung kanyang plate light. At ang kanya naman pong braking system dito sa likuran, ito po ay equipped with single rotor disc brake, flower design din po siya. Mayroon po itong single pot caliper na gold color. At gumagamit naman po ito ng monoshock absorber para naman po sa kanyang rear suspension. At ang presyo po nito pong kanilang Kawasaki KLX 150 ay nagkakahalaga po ito ng 136,900 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 28,900 pesos. At dito naman po sa dulo, meron po tayo ritong Kawasaki KLX 150S. Green color naman po yung available dito. Ito pong kanyang headlight, very similar po doon po sa kanyang big brother.
And then LED na rin po yung kanyang ginagamit dito po sa kanyang headlight. Bilugan din po itong kanyang turn signals. Nagkaroon po siya ng visor dito na green color lang din. At ang haba po nitong kanyang front fender dahil nga pang motocross, pang off-road yung design nito pong motorcycle na to. Gumagamit naman po ito ng traditional na telescopic fork dito sa harapan. Mayroon po siyang rubber boots which is protection naman para hindi po mapasukan ng putik. Ito pong kanyang front suspension. At ang kanya naman pong braking system dito sa harap, ito po ay equipped with single rotor disc brake. Naka-flower design din po siya. At mayroon po itong dual path caliper na gray color. Naka-dual purpose pattern tires itong kanyang mga gulong at naka-spokes rim po ito. Kaya asahan po natin na nakakapag-absorb po siya ng mas malakas na impact. Silipin naman po natin ito pong kanyang fully digital meter panel display. The same lang din po siya sa kanyang big brother. Naka-mechanical key ang kanyang ignition, naka-naked handlebar. Mayroon din po itong electric starter at mayroon din po siyang kick starter. At ito pong kanyang fuel tank, the same lang din po sa kanyang big brother na KLX 150. At ito pong kanyang upuan is napakahaba din po. Nagkaroon ng two-tone color combination na black and then green color. At dito po sa kanyang side profile, ang makikita lang natin dito is yung kanyang model name na KLX tapos 150S. Silipin naman po natin itong kanyang taillight, the same lang din dun sa KLX 150. Bilog din po itong kanyang turn signals at mayroon na din po itong integrated na plate light. Naka monoshock absorber naman po itong kanyang rear suspension at ang kagandahan po niyan ay pwede po natin yang i-adjust dahil nga po iyan ay adjustable. Meron naman po itong single rotor disc brake along with single path caliper para po sa kanyang rear braking system. At ang presyo po ng Kawasaki KLX 150S ay nagkakahalaga po ito ng 125,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 23,800 pesos. At kung business type motorcycle naman po ang hinahanap mo, mayroon din pong ino-offer si Kawasaki na pwede po nating gamitin pang hanap buhay. Dito po sa bandang harapan, mayroon po sila rito ng pinakabago na Barako 3 175. Itong version po na to, ito po yung kick starter. Mayroon po palang 2 model variation ito. Ito pong kanyang katabi, ito naman po yung kanilang electric and kick starter. Para po dun sa mga naghahanap ng mga electric, ito mayroon na po siyang electric starter. Kung ang gusto mo naman po is kick starter, mayroon din po tayong pagpipilian which is optional kung ano po yung inyong magugustuhan. Dito po sa kanyang headlight is square type po sila. The same lang din po rito po sa kanilang electric version. So lahat po pala ng mga babanggitin ko ngayon na mga specs and features is the same lang po sila. Ang pagkakaiba lang po nila, ito pong version na kulay blue is kick starter, yung kanyang starting. Ito naman pong kabila is electric at kick starter. So mapunta po tayo rito sa kanyang braking system dito sa harapan. Ito po ay equipped with drum brake. Ito pong kanyang hub is black color. Naka-traditional telescopic fork dito sa harapan. And then mayroon po siyang rubber boots protection para po sa dumi. Silipin naman po natin ito pong kanyang meter panel display. Analog po ito. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at ito po ay naka-naked handlebar. Kaya very flawless po yung kanyang dating. Meron na din po palang hazard tong motorcycle na to. At ito naman pong kanyang fuel tank is napakalaki. May nakalagay naman po rito na Barako 3 na decal para naman po sa kanyang model name. At square type naman po yung pagkaka-design nito pong kanyang tail light. Bulb type po yung kanyang ginagamit. Bilugan po na naka-pop up ito pong kanyang mga turn signals. May additional na din po rito na light reflector. Ang haba din po pala nitong kanyang upuan. Kasya po rito ang dalawa at pwede pa po nating pagkasyahin ng tatluhan. At matibay din po itong kanyang stock na rear carrier. At naka-drum brake naman po ang kanyang preno dito sa likuran. At ang kagandahan po nito pong kanilang Kawasaki Barako 3, kapag ito po ay inyong binili, ay mayroon na po itong included na force shock absorber. Hindi mo na po kailangang magdagdag. Ikakabit mo na lang po ito directly sa sidecar at pwede mo na po siyang gamiting panghanap buhay. At ang presyo po pala nitong kanilang Kawasaki Barako 3 175 na kick start version ay nagkakahalaga po ito ng 98,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment dito ng 8,800 pesos. Habang ito naman pong kanilang Kawasaki Barako 3 na electric at kick starter ay nagkakahalaga naman po ito ng 102,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 9,300 pesos. At mapunta naman po tayo rito po sa kanilang Kawasaki Bajaj City variants which is mayroon po itong
3 variation. Mayroon po tayong 150cc, ito pong red color. Mayroon din po tayong 125cc, mayroon tayong blue at saka red color na decal. At ito po yung kanilang small version, ito pong CT100. Mapapansin po natin dito sa kanilang CT version, ito pong 150, 125 at itong 100 is the same lang din po sila ng itsura. Kaya kung ating mapapansin, yung kanilang mga headlight ay walang pagkakaiba. Ganon din po yung kanyang body and design. Ang pagkakaiba lang po nila is yung kanila pong mga engine displacement. Ito pong headlight ng kanilang city version is maganda rin po yung pagkaka-design, which is naka-emboss tong part na to, and then gumagamit naman po siya rito ng bulb type para po sa kanyang headlight. Mayroon din po sila ritong mga smoke type na visor at may nakalagay naman po rito na decal na Bajaj. At gumagamit naman po ito ng traditional telescopic fork para sa kanyang front suspension. Naka-drum brake dito sa harapan. Silipin naman po natin ito pong kanilang meter panel display. Analog po ito. Nagkaroon po siya rito ng dalawang bilog. At ang kagandahan, ito po palang kanilang mga bagong CT 125, 150 at itong 100. Dito sa harapan, mayroon na po pala itong integrated na USB charging port. Tignan natin itong 100cc. Mayroon din po siya. Mayroon din po itong 125 at yung 150, mayroon din po siyang built-in na USB charging port. So ang kagandahan po niya ay pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga gadgets at mga mobile phones habang kayo po ay nasa biyahe. At ito po ay gumagamit ng mechanical key para sa kanyang ignition, naka-naked handlebar at mayroon naman pong on-off switch itong kanyang headlight, naka-electric starter at mayroon din po itong kick starter. Wow, yan ang kagandahan nito dahil mayroon na po siyang electric starter at mayroon pa po siyang kick starter. At ito naman pong kanyang fuel tank is bilugan po siya na pahaba. Pare-parehas lang din po sila ng sukat. Magmula po sa 150 hanggang dito sa 125 hanggang dito po sa kanilang 100cc. At malapad din po pala ito pong kanyang upuan. Black color naman po itong kanyang stock na seat cover. Matibay din po at makapal ito pong kanyang rear carrier. At napansin ko lang po ito pong kanilang 150cc is equipped with dual shock absorber. Ganon din po ito pong kanilang 125cc naka dual shock absorber. Ngunit ito pong kanilang 100cc is naka single shock absorber lamang po siya. At ang kanya naman pong braking system dito sa likod is equipped po ng drum brake, ganun din po sa harapan. Silipin naman po natin itong kanyang tail light. Maganda rin po yung pagkaka-design nitong kanyang tail light. Pare-parehas lang din po sila dito sa 100 hanggang doon po sa 150cc. Ito pong kanilang turn signals is bilugan, no? Napaka-bulky, which is maganda naman yan dahil very visible yan kapag kayo po ay magte-turn sa kanan at kaliwa. At ang presyo po nitong kanilang CT100 ay nagkakahalaga po ito ng 58,200 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos. Habang ito naman pong kanilang CT125 ay nagkakahalaga naman po ito ng 60,700 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos. Mapunta naman po tayo rito sa kanilang 150cc. Ang price po nitong kanilang CT150 ay nagkakahalaga po ito ng 71,500 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 2,800 pesos. At dito naman po sa kabila, ito naman po yung kanilang Kawasaki Barako 2 175. Meron po itong dalawang model variants. Ito pong Barako 2 na to, ito po yung kanilang dual start, which is meron po siyang electric at kick starter. Habang itong isang variant naman po, ito naman po yung kanilang kick version. Well, same lang din po yan na Barako 2, magkaiba lang po sila ng starting option. At ito pong kanyang headlight, the same lang din po dun sa Barako 3, which is square type po siya, tas nagkaroon po siya rito ng visor or ito pong kanyang protector cover para po dito sa kanyang headlight. Bilugan po itong kanyang mga turn signals, nagkaroon ng rubber boots, ito pong kanyang front telescopic fork. At ang kanya pong preno dito sa harapan, ito po ay gumagamit ng drum brake. Kulay black naman po ito pong kanyang hub. At gumagamit naman po ito ng analog meter panel display. Naka-mechanical key ang kanyang ignition at naka-naked handlebar. Yung kanya pong mga fuel tank, the same lang din po doon po sa kanilang Barako 3 hanggang dito po sa Barako 2, which is malapad, mahaba po itong kanyang fuel
fuel tank. Pero mapapansin natin, ito pong Barako 2, the same po sila ng sticker. Habang ito naman pong kanilang Barako 3, ganito naman po yung kanyang decal dito po sa kanyang fuel tank. So dyan po natin makikita yung pagkakaiba nito pong Barako 2 at ito pong kanilang Barako 3. At ang lapad po talaga nitong kanyang upuan, malambot din, no? Talagang kasyang-kasya rito yung mga passenger, lalong-lalo na kapag gagamitin po natin ito na pang business. At ang kagandahan po nitong kanilang Barako 2 is equipped po ito ng 4 na shock absorber dito sa likuran. So hindi nyo na po kailangan mag-aftermarket or bumili ng additional shock kapag ikakabit nyo sa sidecar dahil for free na po yan, pre-installed na po, 4 na po yung kanyang shock absorber dito sa likod. Ito pong version na to, ito po yung kanilang kickstarter. Itong kabila naman po, meron po itong electric at meron din po siyang kickstarter. At ang haba po pala nito pong kanyang stock pipe. Nagkaroon naman po siya rito ng chrome color na head protection guard. At meron naman po itong single exhaust. At naka-drum brake naman po ang kanyang preno dito sa likuran. At ito po palang kanyang tail light is square type naman po siya. Red color at bulb type yung kanyang ginagamit para po sa kanyang brake light. Bilugan po ito pong kanyang mga turn signals. May added reflector lights na rin po rito sa likod. At ang presyo po ng kanilang Kawasaki Barako 2 175 dual start, ito po yung may kick starter at mayroong electric starter, ay nagkakahalaga po ito ng 97,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 8,300 pesos. Habang ito naman pong kanilang Barako 2175 na kick-start version ay nagkakahalaga naman po ito ng 93,000 pesos. At kung balak mo naman pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 7,800 pesos. At para naman po sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas ng mga Kawasaki motorcycles, ay available po ito sa cash at installment basis. At maaari nyo rin po akong i-direct message dito sa ating channel. At ilalagay ko na lang din po ang aking contact number dyan po sa description box sa ibaba para po ako ay inyong matawagan at masagot lahat po ng inyong mga katanungan. At kung interesado ka po sa mga ganitong klase ng video content na kung saan ako po ay nagbebenta ng mga motorcycle, cars, appliances, mobile phones at mga properties, ay huwag mo po sanang kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, kita-kits po sa mga susunod na video updates.